Ang tagapagsalita po ng Department of Health na kasama natin dito sa studio si Asek Albert Domingo. Asek, magandang morning. Magandang umaga po, Anthony and Jerry. Magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin sa DZRH. Apo. Bago po binanggit ng Pangulo sa SONA yon, alam nyo na ito, na ito'y sasabihin ng Pangulo. Opo, maingat pong pinaghandaan ito. Katakot-takot po ng mga numero ang aming tinignan para siguradong mangyayari, hindi drawing lamang. So ito po ay sa lahat ng mga DOH-run hospitals sa buong bansa. Opo, meron po tayong 87 na mga ospital no sa buong bansa natin. Yung mga mas kilala sa yung mga malalaki, East Avenue Medical Center, yung Tondo Medical Center, isa rin yan sa Tondo, DOH yan. Sa Cebu yung Vicente Soto, malaki rin yun. Sa Tacloban, sa Eastern Visayas Medical Center, sa Davao yung Southern Philippines Medical Center. Magandang ospital yun. Yes, sa norte naman yung ITRC, Ilocos Training Regional Medical Center. Yan po yung Malalaki. halimbawa nung yung mga 87 natin na DOH hospitals. Meron bang mga government hospital na hindi under DOH? Marami po, Jerry. Dahil kunyari, halimbawa po, yung pong mga district hospital, karaniwan po yan ay pag-aari ng probinsya. LGU po yan. Okay. Yes. So hindi kasama yon. Hindi kasama yun. Hindi po. Sa ang selection criteria ho kasi sa sinasabi, yung pinagpilian, una dapat kompleto sa gamit. Kasi Ayan. mahirap kasi yan, Tunying, 'di ba? Pag sinabi na parang libre pagdating mo, walang ultrasound, walang CT scan. Actually, doon nanggagaling yung balance billing. Sa aming obserbasyon na nangyayari, maaaring zero nakalagay doon sa dating polisiya, pero pinapunta kasi sa labas. Ako po kasi tubong PGH, kaya it is from personal experience. Pag hindi ho available doon sa ospital, matagal na ho naman to, 15 years ago. Hello ho kay Director Gap Legaspi. So ang nangyayari po, Dr. Legaspi, good morning. good morning po. Pupunta sa labas sa isang laboratory. Naku, literal na tinuturot na with kayo sa Taft Avenue, tapos nag-aantay doon, nakaantay yung mga butika, iba-ibang mga butika. Tapos ang mangyayari doon, technically, zero bill ka kasi hindi nga naman siningil ng PGH ng ospital. Pero pagtawid mo, dun ka sa resibo ng mga butika. Pero ngayon, ano kaibahan ng zero balance billing na ito ngayon? Yes. So, ang tinanong sa amin ng Malacanang, ano bang kailangan gawin para mawala yung ganong tatawid pa, nagkakaroon, pati yung PF, Katunying, nagkakasingilan sa labas. Kita tayo sa ganitong opisina, doon na lang ho tayo Professional fee ng doktor. Yan. Hindi naman ho lahat ng doktor. Doktor rin po ako. Pero may mga ganun na sumasideline. Ika nga. So sabi ng Pangulo, ano bang kailangan gawin? So tinignan namin yung budget ng DOH. Sabi, kung lahat ng gamot, kagamitan, saka PF ay binabayaran na doon pa lang sa accounting ng ospital, saan ba kumukuha ng pambayad? Ang sagot doon sa MOOE, Maintenance and Other Operating Expenses. Budget. So ang sabi ng Secretary of Finance tsaka ang Secretary of Budget and Management, magkano ba ang kailangan? So nag-compute. Nasa mga 1.3 million something patients ang nakita nung 87 DOH hospitals in 2024. May may mga average yan. Ano ang average? Siguro ilagay na natin sa 30,000 kada pasyente. Siyempre may mas mahal, may mas mura. Yes. Lumabas doon, kailangan ng 15%, 15% na increase doon sa budget for next year. Pero, which is equivalent to yung exact number hindi ko masabi, no, pero nasa mga 20-something billion pesos na dagdag. Kayang-kaya. Kayang-kaya. Kung mga 20 billion. Matinding pag-aaral at computation pa lang ginawa dyan para lang maisakatuparan yan. Gusto ko lang linawin, ano yung nasa loob nung binabanggit na basic accommodation? Ayan. So dun sa ating batas ka, Jerry, dun sa Universal Healthcare Act, meron tayong legal definition ng basic accommodation. Okay. So merong regular meals, merong shared accommodation. So hindi pwedeng nag-iisa. Private room na mag-isa. Hindi pwede yun. Ito interesting. Nung ginawa yung Universal Healthcare Law noong 2019 at makikita nyo sa batas nakalagay with electric fan or fan ventilation. So yung mga abogado nagkakamutan ng ulo ngayon kasi 'di ba sabi nga nila pag tinaga mo sa batas ano man mangyari yun ang batas Duralex Sedlex. Di nung nakita nung ibig sabihin ba pag nag-aircon hindi na basic. Ayan ang katotohanan sa 87 hospitals ng DOH nasa 40 na po ang air conditioned yung mga ward. Sabi Paano naman yun? Paano yun? Sabi namin, well, number one, kailangan amyendahan na yung UHC law, no? Alisin na yung electric fan na yan. Sobra naman, di ba, na ano pa, nataga pa sa electric fan. Pero sabi nga namin, walang problema yun kahit
mag-aircon kasi kaya nung pasweldo, kaya nung kuryente dahil nga kinukuha dun sa MOOE. Okay. Ayun, no. So kung Basic. yung ward, ito yung ward, 'di ba? Yes. Pero hindi meron kasing pasensya na doon sa mga ibang public hospital pag sinabing charity ward, Oo. talagang mabuti pa nasa bahay na lang ako kaysa sa Totoo yun. Oo. ano bang itsura nung libre? Ako rin po nga, laking PGH nga po tayo. No? Mahal na mahal ko ang aking institusyon. Nang naaalala ko yung mga ward ng PGH noon. Opo. Okay. Nung ako po ay nag-aaral pa bilang doktor, circa 2003 to 2008, pag pumunta ho kayo sa ward, talagang alam nyo galing kayo sa ward. Kasi yung amoy dumidikit sa Totoo damit yun. ninyo. Totoo. Totoo yun. Hindi na ho ganun ngayon yung mga ward. Okay? Ang PGH malaki na ho ang in-improve. Nagkaroon na sila ng better ventilation. Bagamat hindi pa naka-aircon, sa pagkaalam ko yung mga ward, may mga portions na nag-aircon. Pero dun sa DOH hospitals, dito kami nagulat. Nung rumonda kami ni Sec last week ho, no, dahil dun sa bagyo, napadaan kami sa East Avenue. Yung paanakan, yung mga nagre-recover ng mga nanay, air-conditioned na po. Magaganda ng napuntahan ko din minsan yung East Avenue, ang laki na ng in-improve. Okay, pero yung sakop nito, paki-describe nyo nga. So, yung Pwede, basic- yung baka sampuan yun. Mga, Ang basic accommodation, charity ba yon? Charity lang? Yes. Ang termino pa rin is yung charity ward. Medyo iniiwasan lang namin, pero pwede naman nating sabihin kasi nga nagkaroon ng negative connotation pag sinabing charity. Na baka ngayon, nga pwedeng alisin na natin yung pangalan na yun. Pagka kasi may charity, parang okay na yun ba? Palimos, parang, ganyan. Yun nga po. So actually, isa yan sa mga nagkakamot. Hindi naman kami branding experts sa DOH. So sabi namin, paano ba natin tatawagin to na hindi nagkakaroon nga nung sinaunang interpretation na pangito? Kasi, Ka Jerry, yung sa East Avenue, nagulat nga ako personally, no, nagronda nga kami. May mga kwarto, 4 or 3 lang sila. So, semi-private yung datingan. Pero, sabi sa amin ng East Avenue, ward pa rin po ang tawag nila doon. At may TV. So, sabi nga, baka nakamonitor ngayon sa DCRH. So, sabi namin, parang kaya naman pala kung tutuusin. So, yun na po yung ginagawa ngayon. And sabi nga ni Secretary Erbosa, hindi pwedeng mananatili tayo doon sa dating model na, ay, basta basic pasang-awa. Ang halimbawa dito, ang hambing namin, parang eroplano yan eh. Di ho ba? Lahat naman tayo, hindi naman ako nag-business class, sumasakay ako sa economy. Ang importante, nakaka-take off ka ng buo, landing ka ng buo. Ayan, Ganoon din sa pasyente. At sabay kayong darating. Sabay kayong darating. So, okay, doon tayo sa ward, okay tayo dyan. Ano pa yung inclusion? So, lahat ng mga gamot, lahat ng serbisyo ng doktor, in other words, kung dekalidad yung doktor dan sa mga ospital, kung ang tinitingnan niya is yung private, so to speak, siya rin naman yung tumitingin sa charity eh. Hindi naman nag-iiba ng utak yung doktor kapag lumipat ng pasyente. Pareho pa rin yun. Tama ito. Kahit sa mga private hospital, nagbabago ang rate ng Yes. Ng kwarto at doktor. Ng kwarto at doktor. Ng doktor tsaka yung bayad, Yes. depende sa kwarto. Tama yun ka, Jerry. Again, ito, personal experience. Pag ang pamilya ko, pinapagamot ko bilang doktor, titignan nyo po yung room rate kung balak nyo pa mag-private, ha? Kasi po, pag mas mataas yung rate ng kwarto, sumusunod po yung PF ng doktor. Ayan, importante yan. Because Dapat ang alam logic yan. is na monitor ko nga ho kayong dalawa kanina, no, na if you can pay, then you pay. Tama. Kasi yun yung signal nun eh. Sabi ng mga doctor, fair is fair. Kung gusto mo na may sala ka, yung sweet, di sweet rin ang singil ko sa'yo. It is about fair, di ba? Yes. Pero pag naawa yung doktor at nakita na pobre, malambot rin po ang puso namin. Pag nakita namin hindi kaya magbayad to, talagang mini-wave po yung mga PF. Kumbaga napilitan lang, kung napilitan lang na mag-private, may ganun kasi, Dahil wala nang available. kwarto, napipilitang mag-private, yun, may mga ganong sitwasyon. Okay, libre ang PF ni Doc, libre ang gamot. May gamot ba? Meron po. Available ba ang mga gamot na yung at least yung basic na gamot? Yes, available po yan. Isa yan. Pero nakikita rin namin isang challenge. Yan yung binanggit ni Sec Herbosa kahapon sa kanyang interview dun sa Posona. Yung mga ibang gamot kasi wala pa sa tinatawag na Philippine National Formulary or Drug Formulary. Ano po yung formulary? Mabilis ang paliwanag. Listahan po siya ng mga gamot na pag ikaw ay gobyerno, dun ka lang pwedeng bumili. Ngayon, medyo tumagal na yung updating nun. So may mga gamot na makabago na hindi pa na idadagdag doon. So, ang sabi ni Secretary, meron naman pong paraan na usually dinadaan po yan na dun sa mga tinatawag nilang consignment na parang bumibili ng bulto-bulto tapos hindi siya dumadaan dun sa butika ng ating ospital. Pero magiging accessible siya ultimately dun sa pasyente. Sa procedure, ASEC, pasok ba lahat dyan kahit anong ginawa? Inoperahan,
pinalitan ng puso, pinalitan ng atay. Kung may puso. Kung may puso. Puso. Meron Kasi, lahat ba ng sakit yan at lahat ng procedure na ginawa sa ospital na yon ay walang babayaran yung pasyente? Yes ka, Jerry, kasama yan. No? So, nung pinaaral din sa amin yung technical, tinignan namin, may mga mahal kang procedure tulad ng atake sa puso. Kailangan nga nung angioplasty na sinasabi. yes. Okay, yun, medyo mahal yun. Hindi siya kasama, pero meron kasing PhilHealth na heart attack Yes, package. yes. Sasaluhin naman siya ng PhilHealth. in-announce din ni Presidente yun. Yes. So yung ating zero balance billing, parang ano yun magkakakabit lahat niyan. Si DOH ang sasagot dun sa mga tinatawag na mga average, yung mga bultuhan, maramihang bilihan. Pero pag may mga pumapalo ng mga 500,000, which is yung angioplasty, sumasagot si PhilHealth. Ganun po yung nagiging arrangement niya. So kakapit bisig ngayon yung DOH At ang sa PhilHealth. basic Yes. at saka yung PhilHealth at pagkakulang pa ito na yung pinag-uusapan natin sa ayaw sa gustong mamalimos kay Congressman. Yung sa mga guarantee Yung letter. guarantee letter, pwede pa ba yung ma-avail? Actually, katunying ka, Jerry, natanong sa amin yan no, mga 2 weeks ago yung nagkaroon ng issue, di umano, na mabagal daw yung pagbayad. Sabi namin, una sa lahat, bawal yun eh. Ang guarantee letter, tawag po dyan, is yung parang literal na may sulat, tapos may letterhead ng kung sino man yung nag-issue ng guarantee letter. Sabi nga ng Secretary Erbosa, hindi ho ba pagka may guarantor, ibig sabihin, kung sino nakapirma, siya yung magbabayad. Siya sisingilin. So sabi namin, and this is actually against dun sa Supreme Court ruling, yung Belhica versus Ochoa ba yun, yung 2013 na sinabi na bawal na yung PDAF. So sabi namin, hindi naman po sinasabing ayaw natin makipagtrabaho sa mga nag-i-issue ng guarantee letter, pero magkalinawan po tayo na ito po ay pera ng ehekutibo. Actually, pera ng bayan na ini-implement ng ehekutibo ng DOH. Ganun po. Kaya nga, tama kayo dun eh. Kapag may mga lumalapit kasi sa atin, sabihin natin, Congressman, meron ba kayong pondo rito? Bagamat Sa ganitong ospital. Meron. Ang kaltas naman nun sa DOH eh. Yes. Sa budget po ng DOH budget ng bayan at budget ng DOH nanggagaling po 'yon. So, sabi naman po namin baka mali po kasi yung konsepto na ginagaranti ito ng kung sino man. Wala ho namang masama kung may request. Okay? Kasi yun naman po yung like ang DSWD malinaw rin po sa ganyan no. Pag meron silang request letter, syempre hindi naman ho tinatanggihan ng request ng kahit saan nanggaling yan basta yan po ay Pilipino. Sinasagot po. Mabalik po ako dun sa basic accommodation. Yes. Wala bang walang ceiling sa amount? Ako, parang kayo yung gabinete na tinatanong kami. Hindi, kasi nga ito exactly yung mga tanong ng Malacanang na dapat pulido lahat nito. So, theoretically, Katunying, wala siyang limit kasi nagtingin kami dun sa statistika. Mabibilang mo lang ilan yung mga lumalampas-lampas eh. Pero para nga hindi magkaroon ng masyadong tinatawag sa English yung moral hazard. Ano yung moral hazard? Ibig sabihin, di ba na magkasakit ako, may sasagot naman sa akin eh. Di ba nung uminom ako ng yung atay ko, may liver transplant naman. So ang warning doon is, hindi po sasagutin pero hahanapan ng tulong. At yun po yung tinatawag na catastrophic fund. Sa ating parang financing system, yung MAIFIP na kilala ngayon, yan talaga yung catastrophic fund eh. Ito kasi yung model na sinunod ng ating Pangulo, ng ating Secretary Erbosa. Yung Singapore, meron niyang budget ng ospital, meron niyang health insurance, tapos meron siyang catastrophic fund. Kapag hindi na kaya ng budget ng ospital, hindi na kaya ng health insurance, papasok yung catastrophic fund. Pero yung catastrophic fund, hindi po yan discretionary. Ibig sabihin, merong licensed social worker na tumitingin. Na talagang malala, kasi yun ang talent ng mga social worker na trained sila, licensed sila for that. Alam nila kung sino yung totoong mahirap sa naghihirap-hirapan lang. Ayun. Okay. Ito, ang tindi nung pahayag na yun ng Pangulo na zero balance billing na. Paano kung ako may konting pambayad? Sa government hospital ako, DOH hospital ako pupunta, magbabayad na ako. Gusto ko doon sa kwartong medyo maayos-ayos naman. Ayoko makipagsiksikan dahil puno na yung
puno na yung sa ward. Mababawas ba sa akin yung dapat na libre sa basic accommodation? Very good question ka, Jerry. Yung pong case rate ng PhilHealth, yun po yung katumbas ng basic accommodation. So, meron pong sabihin na natin, nag-isip ako ng example. Sabihin natin pneumonia. Hindi ko alam yung exact na numero, pero sabihin natin 15,000 or 20,000 ang bayad ng PhilHealth. Yun po yung mababawas dun sa bill ninyo. Pero hindi kasi kasama dun yung baka meron nga kayong special amenity, baka may TV, may intercom or something. Yun yung kailangan yung bayaran. Saka yung PF nung doktor, Yung sobra sa basic, yun ang babayaran mo. Yun ang babayaran ninyo. Kasi maski naman ngayon kahit punta ka sa private, although maliit nga yung share ng PhilHealth, kaya ko konektado eh. At the same time na meron tayong bayad na bill mo, zero balance billing, sinasabi rin ng Pangulo, at yun yung in-announce niya, dapat yung PhilHealth humahabol rin yung mga rate. Kasi hindi naman pwedeng napag-iiwanan si PhilHealth na 20,000 na lang yung pneumonia, yung pala ang totoong gastusin nila sa 50,000 na, tapos si DOH yung buwabawi. Ang nangyayari ngayon, habang humahabol si PhilHealth, at ngayon humahabol na siya, si DOH muna yung nagpupuna doon sa kanyang bahagi. Kaya ako naitanong yun, kasi karaniwan kumbatsero, nagsiselos naman yung mga nagbabayad. may pera, May mga pera, nagbabayad. Tulad natin. At kinakaltasan ng tax. Yes. Kinikita. Tulad natin. Tulad natin. Samantalang yung mga hindi nakakapagbayad ng tax, sila yung libreng-libre Sa dami na ng mga naibigay, may kung ano-ano, may 4-piece, may akap, may tas libre pa sa ospital. So yan po yung sinasabi natin na pag nakalagay sa UHC law, ang tawag sa atin direct contributor. Mga kinakaltasan, matik yan sa payroll natin. Wala ka na magagawa, di ba? Babae, punta na yan sa PhilHealth. Pero ang sabi nga po doon is, dapat ang direct contributor merong tinatawag na supplemental benefit. So yan po yung isa sa mga susunod na priority na baka naman, di ba tayong mga nagbabayad at talagang nafe-feel ko yan kasi no-hospital rin naman ako pag nagkakasakit eh. Baka doon tayo pwedeng bigyan ng konting dagdag kung ano man yun. Ang difficulty lang po kasi dito is sa konsepto ng social health insurance which is PhilHealth, yan yung paluwagan na sinasabi eh. Kaya nga 'di ba, although gas-gas na dahil ilang taon nang sinasabi bayanihan, 'di ba? Pero yun naman talaga yung dapat tinutulungan natin yung ating hindi walang kaya na kababayan. Ayun. Ito may pahabol, gusto lang linawin daw yung sa basic accommodation, kasama raw ba yung laboratory na karaniwan ay sa labas pinakukuha ng laboratory? Yan ka, Jerry, yan na nga yung example natin kanina, no? Kasama yan dapat. At ang importante dyan, yung missing link na sinasabi, dapat yung ospital merong kagamitan. Kasi kung nga rin, So, yung mga 87 na yun, may kagamitan na for basic laboratory. Yes, magbigay tayo ng example, CT scan. Ang CT scan, lalo na sa panahon ngayon, very common na yan sa mga well-equipped hospitals. Pero marami ho kasi, pasintabi, hindi ko naman papangalanan, maraming LGU hospital ang walang CT scan. So, ibang usapan yon, tinutulungan namin sila, nagre-request sila for CT scan, binibigyan sila through the Health Facilities Enhancement Program. Pero yung pasyente, hindi naman makakaantay yun ng buwan eh. Kailangan na niya CT scan. So, kaya ang sabi nga ng Pangulo, 87 DOH hospitals, kasi lahat ng mga yan, meron nung kagamitan tulad ng CT scan. Yung mga basic, mga ultrasound, meron lahat. Yes, sa 87 mas basic pa yun, Katunying. And konektado dyan yung sinabi na announcement, yung Bukas Center, bagong urgent care and ambulatory service center. Bakit sa konektado? Kasi marami sa mga pasyente, as many as 30%, 30%, hindi naman talaga kailangan ma-ospital. Kasi baka kailangan lang nung sa cholesterol, blood cholesterol, blood chem na sinasabi, kayang ibigay ng libre ng Bukas Center na nanggagaling rin sa budget ng DOH. Okay. So pag kinoconnect mo yan, para iwas gastos dun sa ospital, si Bukas Center yung dapat gagawa. alam ng mga tao to. Yun nga, kaya napaka-importante na kasi ito'y na ipapaalam. May PhilHealth, may DOH, meron pang iba-iba. Dapat ma-access ng tao ang lahat ng yan. Kasi kapag nagkasakit tayo kadalasan, dahil takot kang gumastos, titiisin mo na lang yung sakit mo eh dahil wala kang kabatiran sa mga na meron benepisyo palang na to ganyan ng gobyerno eh. Sabi nga nila, Katunying, ang mga pasyente pag dumating sa ER, dalawang tanungan na sa isip, gagaling ba ako at magkano babayaran ko? Ganun lang kasimple eh. Pero karaniwan, yung ikalawang tanong yung inuuna, magkano ba dito? Tapos pag nakita, nako, medyo mahal dito, hindi napupunta. Or yung nararamdaman ko talaga yung naalala ko sa PGH, yung parang pagdating, ang laki na ng bukol. Tapos pag nakakaawa, pag tinanong mo,
bakit po ninyo inantay na lumaki ng ganito kalaki? Sabi, tinitipid na lang po namin kasi gano'n na naman yung singil. Sa konsepto ng medisina, mas magandang makita ng mas maaga para hindi kagad lalaki. Kaso hindi mo rin naman masisi ang ating mga kababayan, ang konsepto nila is magtipid eh. So dapat nga, pinapaulit-ulit natin ito na sasagutin po kayo ng DOH, ng PhilHealth, may sasalo po na wag nyo nang antayin po na lumala ang sakit ninyo. Last na lang sa akin, bago kay Jerry, bago yung last niya. Kanina nyo pa sinasabi PGH eh. Hindi ko naman nabasa sabihin, libre din ba sa PGH ang zero balance billing ba sa PGH? Actually, kahit technically hindi siya kasama dahil yung budget niya iba, kaya ng PGH na mag-zero balance billing. Kasi meron din silang MAIFIP, meron silang MAIFIP na nakukuha sa amin. At the same time, maraming mga pakete, mga package ng PhilHealth sa kanila tinetesting. Pag sinabing tinetesting, bagong design pa lang, gusto mo na malaman kung paano yung singilan, ginagawa sa PGH. Kaya suma total, kayang-kaya ng PGH na mag-zero balance billing. Ayun. So yung mga specialty hospitals natin, the heart center, kidney, lungs, hindi ba yun kasama doon sa hospitals na binabanggit? So para silang PGH ka, Jerry, no? Hindi sila kasama dun sa computation pero kaya nila. Bakit? Meron silang mga reserve. Alam niyo po yung, at ba't namin alam to, ang DOH kasi nakaupo kami dun sa board, na governing board ng ating mga GOCC hospitals. At nakikita namin yung retained income nila, nagagamit nila pangbayad dun sa mga pasyente. Ang tawag namin dun sa technical term, quantified free service. Sa simpleng salita, pag sinabi ng doktor, bayad na bill mo kasi okay ka na, wag ka nang siningilin. Okay na 'yun. Nakasulat na lang 'yun sa accounting na free. 'Yun po yung kaya ng mga GOCC. Pero ginagawa na ba yan ng mga specialty hospitals o kailangan pang sabihan sila ng DOH o sabihan sila ng Pangulo na gawin nyo rin yan katulad ng gagawin ngayon ng DOH hospitals? Ginagawa na po nila ka, Jerry. Ang siste lang kasi, nabanggit yun kanina, mas marami silang private beds. Ayun, Dahil, remember, at yun po yung paalala, kahit pumunta ho kayo dun sa mga NKTI, Heart Center, Lung Center, i-request nyo po dun kayo sa basic accommodation para ma-avail nyo po. Kasi kaya rin nila na mag-zero balance billing. Ba kasi ng pila dyan eh. Kaya nga. Yun ang problema. Dahil katulad ngayon, in-announce na natin ng Pangulo, edi malamang kahit yung iba may pambayad na dito tayo sa kaliwa kaysa sa simula kanan. na ba yan mula nang i-announce ng Pangulo, alam ba, sabi nyo baka may nanonood sa atin ngayon. Yes. Baka mag-expect na sila na ngayon na yan wala na kami babayaran. Effective immediately. Opo, actually Mayo pa lang po sino-soft launch na namin. So talagang pinatesting. Sabi ng Malacanang, siguraduhin yung bago i-anunsyo to, umaandar to. Sabi, yes sir, sabi namin. Okay. So simulan po siya nung Mayo pa lang at ang report sa atin is kaya. Kung meron pong feedback na nagkakaroon ho ng balance billing, magsabi po sa Department of Health. Meron tayong Facebook page, meron ho tayong yung website natin, doh.gov.ph, at 1555 hotline rin po namin. Pwede kayong tumawag, magbigay po ng namin, parang informasyon kung merong mga nagbabalance billing pa. At doon din sa inyo siguro sa website ninyo, sa Facebook, malalaman kung alin-alin itong mga 87 hospitals na ito. Yes, meron po tayong paskila both sa DOH and also sa PCO, sa Presidential Communication Office page. Nakapost po yung listahan ng 87 hospitals kung saan pong mga probinsya at rehiyon. Ayos. Sana sa susunod yung mga LGU run hospitals naman. Oo nga. By the way, gusto lang natin banggitin dito, ang Sultan Kudarat, may nagkukwento sa akin, ang Sultan Kudarat Hospital Combachero, sarado ang kahera. Oo. Walang kahera. Walang kahera. Kasi pag nagpagamot ka daw doon, wala kang babayaran. Oh, galing Totoo po yan at congratulations kila Governor Mangudadatu. No? Kasi isa yan sa mga inspiration. Kasi nga sabi, pero alam niyo ang sikreto nila. Kasi pinupondohan ng LGU yung ospital. Yes, that's right. So yun ho ang kailangan gawin para magkayarian ito. At sana gawin din yan ng ibang mga lalo na ng mga LGUs na malalaki ang kita. No? Yes. Ayos. Asek, maraming salamat. Madalas sana tayo magkakwentuhan na ganito dahil ito isa sa pinaka-importante, kalusugan. Welcome po at maraming salamat po sa DZRH sa inyong dalawa, Katunying ka, Jerry. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Asek Albert Domingo, Department of Health.